Dalawa silang may magkaibang taktika at nagkaparehong sandata. Susuriin natin ang bawat round ng maayos. Sa video na ito, hahatiin natin ang laban round by round. Titingnan ang mga scheme, rebuttal, delivery cues at kung paano tumama ang mga payoff sa madla. Susundan ng eksaktong playback ang mga lead-in at pagkatapos ay bibigyan ko ng maikling reaksyon bawat highlight. May mga bahagi na malinaw at may mga bahagi ring medyo hindi kumpleto dahil sa transcript gaps. Babanggitin ko yon kapag kailangan. Ang unang round nagpapakita ng dalawang magkaibang diskarte. Si Pistolero nagbuo ng isang malinaw na through line mula crowd work papunta sa personal at moral na paninira. Si Akata naman nagpunta sa economic legitimacy checks at pragmatic rebuttals. Dito nagsisilbing emotional pivot ang isang payoff ng Pistolero. At sa puntong to, kaya kitang saktan kahit sabihin ko lang na ang sarap magluto ng mama ko. Ginawang sandata ang isang domestikong larawan para makapukaw ng simpatya at sabay ihataw ang insulto. Malakas ang potensyal na tugon ng madla kung maayos ang pagbigkas. Isa pang malinaw na one-liner ni Pistolero na nagbabawas ng kredibilidad ng kalaban. Tangina mo, sa FRBL nanalo, hindi sa eleksyon. Diretso at madaling maunawaan. Epektibo sa pag-discounter ng inaangkin na autoridad dahil simple ang premise. Nagreklamo si Pistolero tungkol sa motibasyon ng kalaban. Pinoprogram kayong maging victim to make you feel that you need that lesson. Shut the fuck up! Pinoposisyon niya ang laban bilang manipulasyon. Inaangat nito ang kanyang anggulo bilang isang exposure ng motive at nakakapit sa moral frame ng round. May early confidence claim siya para kontrolin ang mood ng madla. Diba? Hindi pa nagsisimula, nabali ko na yung paniniwala. Maagang dominasyon na linya. Kapag binigkas ng tama, ay tumutulong itong pihitin ang energy pabor sa nagsasalita. Nagbigay siya ng konkretong family imagery para patatagin ang moral na argumento. Natuwan-tuwa sa mga ginagawa ko. Tahimik na pamilyado. Asawa at mga anak na laging may laman ng plato. Ngayong Ang konkretong eksena ng pamilya at pagkain ay naglilimita sa epekto ng mga paratang at nagbibigay ng malapit na patos sa tagapakinig. Lumipat si Akata sa isang praktikal na rebuttal tungkol sa opportunity cost. Tao kaya nga kita ayaw i-battle, gago, kasi wala akong maayos na matatrabaho. Magaling na flip, ginagawa niyang lakas ang pag-iwas sa laban sa halip na kahinaan at madaling maunawaan ang lohika nito. Ginamit ni Akata ang motif ng ROI para i-undermine ang kalaban. Ano? Talagang malaki ang ROI. Putang ina, ang laki ng ROI, di bumalik. Nawawala. Financial language na mabilis tumama at malinaw ang jab. Nakakatulong ang pagiging konkretong terminolohiya para tumindig ang argumento. Nagbanggit siya ng BIR bilang isang reality check sa ipinapakitang kayamanan. At pag siningil kayo ng BIR, baka hindi nyo mabayaran. Malaking TF, gago! Konkretong taktika, taxes bilang paraan para i-question ang tunay na estado ng yaman. Relatable at praktikal ang dating nito. May social reading payline din si Akata tungkol sa kilos ng kalaban. Sa galaw nyo pa lang, kita na agad na yung kinikita nyo, hindi nagtatagal. Behavioral read na nagpapakita kung paano maaaring makita ng madla ang pinansyal na katatagan, epektibo kung tatanggapin ng publiko ang premisa. Nagpatama rin siya ng metaphorical threat sa persona ng kalaban. Eh kung sunugin ko kaya pagkatao mo habang naglalaro ng apoy. Malinaw at matapang na imahen na sumisira sa reputasyon. Simple, may epekto at madaling sundan ng madla. Panalo si Pistolero sa round 1. Isang debatable na call na may medium confidence. Ang dahilan, mas malinaw at magkakaugnay ang kanyang angle from crowd work papunta sa family / moral framing at may ilang matitinding payoffs na tumayo sa round. Si Akata matatag sa konkretong financial counters at pragmatic rebuttals, pero hindi ganoon kapareho ang thematic payoff
chain ni Pistolero. Round 2, anim pa meme. Nagpakita ng direktang personal attacks mula kay Pistolero at mas mataas na level na framing mula kay Akata. Parehong may sandata na gumagana, depende sa delivery at konteksto ng madla. Nagtakda si Pistolero ng numerong contrast para i-expose ang dependency. 10K galing kay Arik, yung 90K galing sa mama niya. Ayun ba yung ROI? Ang 10K versus 90K na imahe ay konkretong nakapanghihinayang at madaling maintindihan, madaling mag-stick sa ulo ng madla. Isang tuwirang age and dependence shaming ang lumabas. Hindi ka matapang. Spoiled bitch ka lang. 35 anyos na pamilyadong nakatira pa din sa bahay ni mama. Puta! Potentong humiliation kapag pinaniniwalaan. Malinaw na target ang credibility at maturity ng kalaban. Pinalawig niya ang tema ng dependency gamit ang family escalation. Ultimo needs ng apo, sagot ni Lola kasi wala kang alam gawin. Magsisenior na yung mama mo, nagpapagatas pa rin. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagutom? Yun Layered E. Na imahe na gumagawa ng vivid na infantilization, intended na mag-raise ng emotional reaksyon at kahihiyan. Juxtaposition ng gangster image at milk tea habits ang isa pang tactic. mga gangster na tambay sa milk tea, tapos pag kumalembang yung barangay, mag-uuwian. Gago! Culturally resonant at mabilis nakakapag-deflate ng street cred, visual at madaling mapicture ng madla. May moral pivot na naglalabas ng condemnation sa kalaban. Nakakadiri daw maging tao, laging sambit niya't bitaw, pero sa pananaw ng may prinsipyong tao, nakakadiri maging ikaw. Maiiksi at matalim na inversyon na naglilipat ng argument mula insult sa moral disqualification, taas ng impact kapag malinaw ang delivery. Si Akata nagbigay ng class-based gatekeeping payoff. Pagkat mga opinion mo di magiging valid hanggat middle class ka lang. Diretso at provocative. Ginagamit niya ang class education para i-dislodge ang validity ng opinyon ng kalaban. Epektibo kung sinusundan ng audience ang setup. Inilagay niya ang institutional praise bilang hollow PR. Isipin mo, para lang ikay labis na sumaya, ginawa ka pang profile picture ng kumpanya. Smart irony, pinapakita na ang pagkilala ay maaaring superficial at ginagamit para sa imahe lamang. May crude, domain-defiling retort na sumunod. Pwes kung saan ka kumakain, dun ako tumatae. Lowbrow pero memorable. Naglalaro sa visceral disgust at posibleng magpa-boost ng crowd reaction. Depende sa tono. Umangat siya papunta sa systemic framing ng kahirapan at tungkulin. Ulit-ulit ka pa rin magtatangka, magpumiglas kumawala sa kadena ng pagiging alipin sa mahirap na bansa. Nagbibigay ng mas mataas na context, hindi lang personal. Nagpapakita ito ng intellectual layer sa kanyang round. Pinabulaanan niya ang instant status narrative ng kalaban. Kaya di porket battle MC ka na, instant VIP ka na. Maiksi at maayos, malinaw na demystification ng kung ano ang tunay na VIP status kumpara sa maliit na scene role. Tabla ang round 2. Validated category scores at editorial read nagpapakita ng pagkakapantay. Pistolero nagbigay ng visceral, madaling maintindihang personal punches. Si Akata nagbigay ng mas structural at rhetorical na argumento. Dahil pantay ang epekto sa iba't ibang kategorya at umaasa parehong taktika sa delivery, itinuturing itong tie. Round 3 nagbalik sa mga konkretong imahe mula kay Pistolero, food motif, hypocrisy calls, at pinutol naman ni Akata ang mga ito sa mga direktang personal shots at isang effective na reframing. Muli may bahagi na delivery dependent kaya medium ang confidence. Sinabi ni Akata na ang ilang pagkakamali ay sadyang ginawa niya bilang taktika. Sabi ko, tangay na sanay ako sa hate, bakit niyo ako gusto? Kaya kung akala mo nagpapapansin ako dito, ayan, sinira ko na para sa'yo. Wala talaga akong pakialam sa mga yan. Malakas na rhetorical move kapag na-reframe mo ang pinsala bilang sinadyang choice.
Nawawala ang kapangyarihan ng kalaban na makasakit. May memorable oxymoron siyang ginamit bilang insulto. Ang ganda ng pagkagawa, talagang naniniwala akong professional ka na. Isa ka ng professional na tanga. Ang profesional na tanga ay backhanded compliment na nakakasting dahil kinikilala ang craft bago tanggalin ang dignidad. Pinuri muna niya ang pagsusulat ng kalaban bago idispensa ang katotohanan nito. Ang galing ng mga sulat mo ha, pero hindi totoo lahat ng sinabi mo. Estratehiya na epektibo. Kinikilala ang form pero kinukwestiyon ang substance. Lumiliit ang epekto ng mga paratang kung hindi totoo ang basehan. Nagpatama siya ng body jab na may callback sa Guerrera imagery. Putang ina mo, malapit na magkagerad. Ang taba-taba mo ba? Visceral at tuwirang tumatama. Nakikitang malakas ang crowd reaction sa live setting pero risky din ito sa perception. Nagbigay siya ng vivid physical detail para gawing konkret ang atake. Ganyang katawan, pag nagpawis, malapot. May mga marka pa ng galis at mga kamot. Detalye na nagpapalakas ng imahe. Gumagana dahil hindi abstract ang insulto at nagiiwan ng malinaw na mental picture. Bumalik si Pistolero sa food imagery with a visual contrast. Eta nakapila na sa buffet, di pa nilalabas yung lechon sa kahon. Simple pero epektibong visual payoff. Nagpapakita ng contradiction sa naratibo ng kalaban at madaling mai-imagine ng madla. Ginamit niya ang pun na nagkokonekta sa whole food motif. Masabi lang na may beef, kahit corn beef pinatos. Technical na matalinong wordplay na nag-bridge sa literal at figurative na kahulugan ng beef. Nakakatulong sa structural coherence ng round. Tinawag niyang opportunistic ang kalaban at binanggit ang ilang platform names. Nagsisigawan niya sa sunugan, sa kumu, na yung kinikita niya sa flip-top barya habang nagtatrabaho ka para sa dalawang kumpanya, tanga! Komplikadong paratang na nagtatangkang i-link ang pagkilos sa opportunism. Kailangan ng familiarity ng madla sa mga platform para lubos tumama, kaya medium ang confidence. May meta-comment siya tungkol sa incentive ng fame. Kasi pag sinapak ko to ngayon, kinabukasan sikat siya. Matalinong obserbasyon sa attention economy. Pinapakita na may motibasyon ang kalaban na magpatulong sa publicity. Pinal-closing ni Pistolero ang moral disqualification argument. Gago, di ka nawalan ng panlasa, ang nawala sa'yo hiya. Mike's at matalim, ang pagbabago mula panlasa tungo sa hiya ay moral framing na nagpapababa ng integridad ng target. Panalo si Akata sa round 3. Malinaw na call na may medium confidence. Bakit matagumpay niyang nireframe ang mga atake bilang bahagi ng sariling kontrol? At maraming direktang one-liners ang tumama ng mas malakas kumpara sa isolated payoffs ni Pistolero. Kaya nagbunga ito ng mas mataas na immediate impact. Opisyal na resulta, tabla. Pistolero, 1.5. Akata, 1.5. Editorial read, pantay ang laban dahil magkaiba ang mga armas nila. Si Pistolero malakas sa sustained angle development at emotional pivots. Si Akata naman mas sharp sa punchy one-liners at pragmatic framing. Importanteng tandaan, may mga bahagi na medium ang confidence dahil sa transcript gaps at delivery dependence. Kaya ang hatol na ito ay isang reasoned editorial judgment at hindi absolutong katotohanan. Assessments. Pistolero, strengths sa sustained schemes, visceral imagery, at emotionally inverted payoffs. Weaknesses include ilang garbled lines at pag-asa sa delivery para mag-full effect. Tactical na payo, panatilihin ang mahigpit na angle pero higpitan ang clarity ng isolated punches para sa mga scorecard judges. Akata, strengths sa konkretong real-world counters, ROIs, BIR, effective na reframing, at punchier one-liners, weaknesses sa paggamit ng risky language at minsang diffuse na tono. Tactical na payo, mag-focus sa sharp one-liners at higpitan ang personal callbacks para ma-convert ang medium confidence rounds. Mike Lingbod, pareho silang nagpakita ng malalakas na sandata at pagkukulang, Pistolero sa through line at emotional beats.
akata sa direct hits at reframing. Sa susunod, magiging tanong kung alin ang magpapatalas pa ng delivery at magpapalinaw ng ilang bars na may transcription uncertainty. Salamat sa panunood. Magbigay kayo ng sariling opinyon pagkatapos ng replay.